Kung hagip mo ang kamalayan at opinyon na pinagsasasabi ko dito, ngayon pa lang, malaya ka na. Huwag kang mabuhay sa payo ng iba. Kanino ka dapat makinig ng payo? Una-una, bakit hahayaan mo diktahan ka ng ibang tao? Kadalasan sa mga tao ngayon, gusto palaging magpayo. Pero, meron akong tip dyan. Una, dapat nagpapayo sa'yo, hindi malaki ang tiyan. Dahil, senyales agad yun na maaaring sa buhay, siya ay matakaw. Hindi ako nagiging judgmental pero kadalasan ngayon sa mga nakakasalamuha ko, walang ginawa kundi magpayo. Magkakaedad naman sila. Ewan ko, meron ata sila dong pinag-aagawang titulo, recognition, ewan. Pero para sa akin, ang pinakamahalagang pakinggan sa lahat ay ang sarili mo. Maging self-aware ka lang kung tama pa ba yung ginagawa mo sa buhay mo. Kasi kadalasan ngayon sa mga tao, lalo na dyan sa mga mapapanood mo, para gusto na nilang kontrolin kung paano ka mamuhay. Na dapat ganito, dapat ganyan. Ka maniwala dyan. Pwede ka namang makinig. Depende dun sa nagsasalita. Halimbawa, yung nagsasalita sa'yo tungkol sa pinansyal, pakinggan mo lang yun. The rest, huwag mo nang kainin. Dahil baka mamaya, nabubuhay ka na, hindi sa sarili mo, kundi sa salita na niya. Kadalasan pati sa mga mahilig magpayo, mga akala mo kung sino. Porket nakagawa lang ng ganito, ang ganyan, gusto na nilang maging guro. Samantalang lahat naman tayo ay mga pawang estudyante na araw-araw natututo. Kung alam mo ang pakay ng aking mga opinion, maiintindihan mo ako ng mas malalim. Ang pakay ko lang naman ay magikang aware dahil kung ang papakinggan mo ay yung bulong dito, mas maganda tong pakinggan. Lalo na kung kilala mo na ang iyong sarili. Hindi ako against sa mga motivational, kung ano-ano pang magagandang idea. Dahil maganda naman ang pakay nun. Pero kung sa akin lang, iwasan nyo yung masyadong payo ng payo. Lalo na kung malaki yung tiyan mo. O kaya, hindi mo maayos yung sarili mong pamilya. O kaya, ang pakay mo lang naman talaga ay tingalain nung nakikinig o gusto mong maging idol ka, alam mo na yun. Ito ang pwede kong sabihin sa'yo. Magbasa ka na lang nito. Mas madami pang magandang payo ang pwede mong mabasa pag ito ang binuklat mo. Di kita pinipilit. Pero kalimitan ng payo ng tao ngayon nanggaling lang dito. Full package na to. Ang Biblia. So kung sasabihin mo sa akin na kung kanino ka dapat makinig ng payo, unang una, ayusin mo yung sarili mong pag-iisip. Huwag kang pumayag na kontrolin ka ng salita ng iba. Dahil sa panahon natin ngayon, laganap ang kaalaman, ang karunungan. Pero kung pagmamasid ka, ang lahat ng yun, gusto kang kontrolin kung paano ka mag-isip at kung paano ka mamuhay. Huwag kang papayag ng ganun. Maaaring sabihin mo sa akin na matigas ang aking ulo. Pero ang totoo, mas masarap pa rin na pakinggan ang bulong ng isip at yun ang sundin mo. Nang may gabay, ang pagdarasan. Ako nga pala si Moises Wabel Bayabay. Huwag mo akong pakinggan. Dahil ang totoo,
ako mismo naguguluhan. Pero, ang maganda nun, kung nakahagip mo ang pakay ng mensahe kong ito, ngayon pa lang, malaya ka na. Ano pang hinihintay mo? Scroll down mo na yan. Payo. Payungan. Ang daming gustong maging Diyos ngayon. Lahat na lang sila gustong maging guro. Samantalang ang sarap maging estudyante.